Lolo, huwag niyo pong gawin sa akin to. Sabi ng... Walang iba makikinabang sa'yo kundi ako lang, Althea. Ako lang. Ang bango-bango mo. Napakaganda mo pa, Apo. Hindi ako makakapayag na maunahan pa ako ng iba. Mula ngayon, akin ka na. Akin ka lang. Lintik, hindi siya pwedeng. Kailangan natin siya mahanap. Hindi pwedeng, basta kahit ano mangyari, kailangan na maibalik natin siya dito sa bahay. Kasalanan mo ito. Ano ka ba naman kasi, Edgar? Bakit pati apo natin? Hindi ka naman talaga magbabago. Paano kung magsumbong siya sa mga pulis? Paano kapag nalaman to ni Grace? Ha? Hindi niya tayo mapapatawad. Lalong-lalo ka na. Kung pahihirapan mo lang din ako, mas mabuti pang patayin mo na lamang ako. Ano pang hinihintay mo? Patayin mo na ako! Huwag mo akong daanin sa pagpapaawa at kadramahan mo. Dito sa 4 na sulok ng silid na ito matatapos ang lahat. Mamatay ka man, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa anak ko, sa kapatid ko, at lalong-lalo na kay nanay. Sinamantala mo ang kahinaan naming lahat. Taon 2016. Siquijor. 7:30 ng gabi, habang kumakain ng hapunan ang mag-inang sina Grace at Althea, siya namang pagdating ng noon ay lasing na si Richard. Agad yung tumungo sa kusina at masayang binati ang kanyang kinakasama na si Grace habang pasuray-suray sa sobrang kalasingan. Mabuti naman at nakauwi ka na. Akala ko ng lalaki ka na naman eh. Bakit ka ba maaga kang umuwi? Nag-away ba kayo ng lalaki mo, ha? Pwede ba, Richard? Kung wala kang magandang sasabihin, matulog ka na. Wala ka na ba talagang ibang alam gawin kundi bigyan ako ng sakit ng ulo at sama ng loob? Lintik na sama ng loob yan, oh. Ikaw na nga tong walang ibang ginawa kundi punahin ang pagkakamali ko. Ikaw pa to masama ang loob? Aba, ibang klase ka rin talaga eh, no? Bakit? Ayaw mong punahin at pagsabihan kita sa pagiging batugan mo? Alam mo, buti pa yung may mga kapansanan nagtatrabaho at dumidiskarte para may makain at makatulong sila sa pamilya nila. Eh ikaw, ano ang ambag mo sa pamilya natin? Kailan mo gagamitin yung kamay mo para kumita ng pera? Mula nang ipinagbuntis ko si Althea, oo nga't magkasama tayo sa bahay na to pero hindi ka na gumawa pa ng paraan para maghanap ng trabaho. Ni wala kang pakialam kung kakain pa ba tayo ngayon o sa susunod na araw na. Ang alam mo lang kumupit sa pitaka ko, mangutang at mag-inom. Kung makahit-hit ka pa ng sigarilyo para ka ng tambutso ng jeep. Tingnan mo nga yung leeg mo. Konting-konti na lang puputok na yung bukol dahil hindi ka pa rin tumitigil sa bisyo mo. Itong bukol na to? Hindi ba't ikaw naman na may gawa sa akin ito? Aminin mo na kasi. Kinukulam mo ba ako, ha? Mangkukulam ka rin ba katulad ng tiyahin mo? Ha? Mahigpit na hinawakan ni Richard sa braso ang babae habang nanlilisik ang mga mata at tinititigan siya ng matalim. Bitawan mo ako! Nasasaktan ako! Ano ba? Hindi ko alam yung sinasabi mo! Di mo alam? Talaga nagmamaang-maangan ka pa, ha? Alam mo, sa oras na malaman ko na may kinalaman ka sa mga lintik na bukol na to sa katawan ko, magdasal-dasal ka na sa Diyos na sinasamba mo. Tandaan mo yan! Anong gagawin mo? Sasaktan mo ako? Papatayin? Ako pa talagang tinakot mo? Alam mo, matagal ko nang ipinagdarasal na sana lumayas ka na sa pamamahay na to. Na sana hindi na lang ikaw naging ama ni Althea. Hindi ka namin kailangan ng anak ko. Kaya iwan mo na lang kami. At talagang lumalaban ka na, ha? Ang lakas naman ng loob mo. Kaya mo na ako, ha? Huli ka nga dito. Tawa! Papa, huwag po. Tama na po. Huwag niyong saktan si Mama. Parang awan niyo na po, Papa. Huwag kang makialam kung ayaw mo rin masaktan. Subukan mo. Subukan mong saktan ang anak ko. Talagang magkakamatayan tayo.
Ang tagal ko nang nagtitimpi sa'yo. Nagtiis ako dahil gusto ko magkaroon ng buong pamilya ang anak natin. Pero ikaw ang unti-unting sumisira ng pamilyang pinapangarap ko. Kung alam ko lang na magaling ka lamang sa salita, sana hindi na lang ikaw ang naging ama ni Althea. Sana nang pa kita iniwan, hayop ka. Hindi ko hayaan na pati ang anak natin masaktan mo at tuluyang maapektuhan dahil dyan sa bulok mong pag-uugali. Masakit ba? Ha? Yan ang gusto mo eh. Sino nagsabi na iiwan niyo ako, ha? Walang aalis sa pamamahay na to. Alam mo, Grace, kung may lalaki ka, huwag mong idinadaan sa ganyan at talagang gagamitin mo pa ang anak natin, ha? Mamatay na lang tayong lahat kesa iwanan niyo ako na mag-isa rito. Walang ibang magmamay-ari sa'yo kundi ako lang. Ako lang! Nung mga oras na yun, buong lakas na ginamit ni Grace ang kanyang tuhod upang tamaan ang maselang bahagi ni Richard at nang makawala sa mahigpit na pagkakahawak sa kanya ng lalaki. Namilipit yun sa sakit at nang makawala ang babae ay agad niyang niyakap ang kanyang anak na si Althea. Anak, mag-impake ka ng mga damit natin. Kailangan na nating umalis sa pamamahay na ito. Pero Mama, saan po tayo pupunta? Kahit saan, basta malayo sa tatay mo. Huwag kang lalabas hanggat hindi kita tinatawag, ha? Naintindihan mo? Isara mo yung pinto. Agad na tumungo ang bata at pumasok sa kanilang kwarto. Sinunod ang utos ng kanyang ina. Akma na rin sanang tatayong muli si Richard nang muli siyang tinadyakan ng malakas ng kanyang asawa. Hindi ko nahahaya makabangon ka dyan at masaktan akong muli. Sobra-sobra ng pagpapasensya ko sa'yo. Talagang hindi ka na magbabago. Gusto lang naman sana kitang turuan ng leksyon, pero mukhang mas higit pa ang kailangan mong pagdaanan para magising ka sa katotohanan. Hindi dahil mas malakas ka sa akin, may karapatan ka na manakit at gawin akong sunod-sunuran. Akong kumakain para sa pamilya natin. Ako nagpapakain at bumubuhay sa'yo, pero anong ginagawa mo? Anong gagawin mo sa akin? Demonyo ka! Sabi ko na nga ba wala ka rin pinagkain mo sa tiyahin mo! Isa ka rin alagad ng dilim! Manahimik ka! Habang umuusal ng mga kakaibang salita si Grace, dahan-dahan niyang hinawakan sa leeg ang noon ay hindi makakilos na si Richard. Sabi ko naman sa'yo, huwag mo akong sasagarin dahil hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Mananatiling tirahan ng mga insektong bukol sa leeg mo at higit sa lahat, mula sa araw na ito, ipaparanas ko sa iyong labis na pagtitiis sa hirap at pasakit na araw-araw mong mararamdaman hanggang sa tuluyan kang magising sa lahat ng pagpapahirap mo sa akin. Bigla na lamang naramdaman ni Richard ang pag-igsi ng kanyang dila at paninigas ng kalahati ng kanyang katawan. Pilit niyang ibinubuka ang kanyang bibig upang sumigaw, ngunit hindi niya man lamang maigalaw, maging ang kanyang paa. Tumulo na lamang ang luha nito sa tagiliran ng kanyang mga mata, at mababasa mo sa kanyang muka ang pagmamakaawa sa kanyang asawa na noon ay nakangisi at patuloy sa pag-usal ng kanyang sumpa. Unti-unting nandilim ang paningin ng lalaki hanggang sa nawalan na siya ng malay. Agad naman kinatok ni Grace ang kanyang anak na noon ay patapos na rin sa pag-iempake ng kanilang mga gamit. Anak, buksan mo tong pinto. Opo, nandyan nanay. Agad niyang binitbit ang mga bag na pinaglagyan ng kanilang mga damit at binuksan ang pintuan ng naturang silid. Alis na po ba tayo? Oh, habang wala pang malay ang papa mo, halika na. Nang makarating sa sala ay napansin ni Althea na tila hindi maayos ang lagay ng kanyang ama. Lalapitan niya pa sana yon nang bigla na lamang hinila ni Grace ang kanyang braso. Sandali lang po. Huwag kang mag-alala, maayos ang lagay niya. Huwag mo siyang alalahanin. Unang-una wala siyang pakialam at pagmamalasakit sa atin, kaya hindi mo siya dapat kaawaan, anak. Halika na.
Nagmamadaling umalis ang mag-ina sa inuupahang bahay sa loob ng mahigit 1 dekada magmula nang magsama sila ni Richard. Palakad takbong tinungo nila ang paradahan ng tricycle. Nagpahatid sa bahay ng kaibigan ni Grace sa kabilang barangay para doon muna magpalipas ng gabi. Makalipas ang 3 araw, tuluyan ng nakahanap ng malilipatan ng mag-ina sa tulong ng katrabaho ni Grace. Bagamat ayos lamang sa kaibigan niya na doon muna sila manuluyan, nahiya naman ang babae sa kanyang kaibigan. Sa kabilang banda, pinagkakaguluhan naman si Richard ng mga kaibigan nito na kapwa manginginom. Hindi makapaniwala ang mga yon sa nakakaawang kalagayan ng lalaki. Paralisado ang kalahating katawan at may kung ano-ano pang malalaking butlig na maraming nana ang makikita sa kanyang balat. Hindi na rin yon makapagsalita ng maayos at pakiramdam niya may mga matatalas na paa ng insekto na bumabara sa kanyang lalamunan. Isa sa mga kapitbahay nitong albularyo ang tumingin sa kanyang kalagayan. Mang Darius, sa tingin mo, ano kaya nangyari sa kanya? Mukhang kahit doktor ay mahihirapan ng pagalingin yan. Isa pa, sino mag-aasikaso dyan? Iniwan na nung mag-ina niya. Ay, ito kasi ang nangyayari sa mga taong mapang-abuso. Ayan siguro ay matagal nang nagtitimpi sa kanyang asawa. Iba talagang magalit ang mabait. Ang nakakatakot lamang ay sa kabila ng kabaitan ni Grace, noon pa man, minsan niya nang nabanggit sa akin na may alam siya sa paggamit ng itim na kapangyarihan. Sa pagkakaalam ko ay isang mabagsik na mambabarang ang kanyang tiyahin na nagpalaki at nagpaaral sa kanya. Mambabarang si Grace? Paano na yan? Di matutudas na to. Hindi ba kaya nilang pumatay ng... Kaya ang buhay niya ay nasa kamay ng kanyang asawa. Nakadepende sa sumpa na kanyang binitawan ang buhay nitong si Richard. Susubukan kong maibsan ang kanyang nararamdaman, gayon din ang pakikipag-usap kay Grace sa pamamagitan ng isang ritual. Naway may natitira pa siyang awa para dito kay Richard. Samantala, nag-aayos ng mga bagong biling gamit sa kusina ang mag-ina. Habang ginagawa nila yon, bigla namang napag-usapan ng dalawa ang mga posibleng pagbabago sa kanilang buhay. Anak, sa tingin ko mas makabubuti kung iuuwi na lang kita sa Siquijor dun sa lola at lolo mo. Ilang buwan na rin lang naman ay matatapos ng kontrata ko sa pinagtatrabahuhan ko. Sa tingin ko, mas makabubuti para sa atin kung itutuloy ko ang plano ko magtrabaho sa ibang bansa para naman mas makaipon tayo agad para sa pag-aaral mo. Sa ibang bansa? Mama, okay lang po kahit hindi ako mag-aaral sa pribadong school. Basta wag na po kayong umalis. Wala naman pong problema sa akin kahit saan tayo tumira, basta magkasama po tayo. Gagalingan ko na lang po sa pag-aaral para po pwede ako makakuha ng scholarship. Althea, anak, kailangan kong pansamantalang lumayo para makalimot, makapag-isip-isip, at para rin naman sa atin ang lahat ng gagawin ko. Kaya sana maintindihan mo si nanay. Kapag nakaipon na si nanay, uuwi din ako kaagad. Magnenegosyo ako nang sa ganon, hindi ko na kailangan pang umalis ulit at magtiis sa mababang sahod dito sa Pilipinas. Pasensya na po kayo, nanay. Hindi lang po ako sanay na magkalayo tayo. Alam mo, anak, nung 7 taong gulang pa lamang ako, inampun din ako ng tiyahin ko para makapag-aral. Yun din ang unang pagkakataon na nahiwalay ako sa nanay at tatay ko. Naalala ko pa nga noon, kapag papadilim na, umiiyak ako. Parang gusto kong tumakbo ng mabilis at umuwi sa bahay namin para makita ko sila. Hanggang sa nasanay na ako at naintindihan ko na kung bakit kailangan kong humiwalay sa kanila. 2 lang kami magkapatid pero walang kakayanan ng lolo at lola mo na pag-aralin kami. Wala kasing permanenteng trabaho ang lolo mo noon. Pa-extra-extra lang sa mga sakahan at kung minsan naman nangingisda siya.
Kahit papaano naranasan kong maginhawang buhay kay Tia Cristina. Kapatid yun ng lola mo. Isa siyang guro at pinag-aral niya ako hanggang sa 2 taon sa kolehiyo. Natigil lang ako nang nagkasakit siya ng cancer. Nung nawala siya, ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Kahit sobrang hirap pagsabayin ang pagtatrabaho at pag-aaral. Nay, kaya ko rin naman po yun. Pinagdaanan ko na kung gaano kahirap kaya ayaw kong maranasan mo yon, anak. Tiwala lang, ha? Hindi ka naman pababayaan ng lolo't lola mo kapag wala ako eh. Isa pa, nandun din ang Tia Riza mo. Sigurado ako na matutuwa siya. Basta po, lagi kayo mag-iingat, Mama, ha? Hayaan nyo, mag-aaral po ako ng mabuti. Kapag nakatapos na ako naman po ang magtatrabaho para sa atin. Ay sus, napakabait naman talaga ng anak ko. Mahal na mahal ka ni Mama. Alam mo, nagsisisi ako na ngayon lang natin ginawa to. Sana pala nun ko pa iniwan ng tatay mo. Hindi mo na sana nakita pa ang mga kawalang hiyaan niya. Akala ko kasi may pag-asa pa siyang magbago eh. Naiintindihan ko naman po yun, Mama. Ang totoo po, naawa ako kay Papa dahil papaano na po siya ngayon na iniwan na natin siya. Pero kapag naiisip ko po kung gaano kanya tinatrato at sinasaktan, mas naiintindihan ko po kayo at alam kong ito ang tama at mas makabubuti para sa ating lahat. Sana lang magbago na po siya. Sana may tama niya ang mga pagkakamali niya. Sana kung magkikita-kita man po tayo ulit, pinagsisihan niya na ang lahat ng mga kasalanan niya. Ay, sana nga anak. Sana lang talaga. Pero sa ngayon, hindi ko alam kung kailan ako magiging handa na makita ang iyong ama. Makalipas ang 1 buwan, umuwi sa probinsya ng Siquijor ang mag-ina. Ikinagulat naman ng mag-asawang Edgar at Fe ang biglaang pagdating nila. Hindi nagmano si Grace at nagkatinginan ang mag-asawa na tila ba parehong may tanong sa kanilang isip. Pasensya na ho kung hindi ako nagsabi sa inyo o tumawag man lang. Matagal na rin ho kasing hindi ako nakauwi dito, kaya gusto ko kayong sorpresahin. Namiss ko ho kayo. Buti naman at naisipan mo magbakasyon. Miss na miss ka na rin namin. Lalo na itong apo ko na parang kailan lang ay kinakarga mo pa. Aba, tingnan mo nga naman. Dalagan-dalaga na. Napakaganda rin at manang-mana sa'yo. Apo, ako ang Lolo Edgar mo. Ako ang tatay ng mama mo. At siya naman ang Lola Fe mo. At, Riza, nandito ang kapatid at pamangkin mo. Lumabas naman si Riza at matipid na ngumiti. Anak, magmano ka kay Tita Riza mo? Ate, kumusta? Okay lang naman kami dito. Biglaan yata ang bakasyon ninyo. Sa bagay, wala na nga palang pasok itong anak mo. Mabuti pinayagan kong lumiban sa trabaho. Anak, akin na yung mga gamit ninyo at ipapasok ko sa kwarto. Ang dami nito ha. Mukhang mahaba-haba ang magiging bakasyon ninyo. Salamat, Nay. Ano po pala? Ang totoo, wala na ako sa dati kong pinagtatrabahuhan. Hindi na ako pumirma ng panibagong kontrata. Balak ko kasing mag-abroad. Mag-abroad ka? Iiwan mo sa asawa mo tong si Althea? Ay, naku ate. Hindi ko naman maaasahan yon. Isa pa, wala na kami. Wala na. Naghiwalay na kayo ni Richard. Ano nangyari? Ay, wag na lang po natin siyang pag-usapan, Tay. Sa totoo lang, ayaw ko na siya maalala pa. Ang mahalaga sa akin ngayon, mabigyan ko ng maayos na buhay ang anak ko. Anong plano mo ngayon, anak? Iiwan ko po muna sa inyo si Althea. 3 taong kontrata lang naman po. Mag-iipon lang po talaga ako para sa pag-aaral at pampuhunan sa negosyo. At susuportahan ko naman lahat ng pangangailangan niya kahit nasa malayo ako. Kailangan ko na pumunta ng Maynila dahil marami akong dapat asikasuhin eh. Grace, sigurado ka ba sa desisyon mo? Ibig kong sabihin ay wala ka na bang ibang pwedeng pasukan na trabaho dito sa Pilipinas? Yung hindi mo kailangan pang lumayo at iwanan ng anak mo. Para namang sinasabi mo na hindi natin kayang alagaan si Althea.
Sino pa ba magtutulungan kundi tayo-tayo lang? Ituloy mo ang plano mo, anak. Huwag ka mag-alala. Hindi namin pababayaan ang apo ko. Nandito kami ng nanay mo para suportahan ka sa anumang magiging desisyon mo. Hindi ba, Ma? Ang nanay mo pa ba? Magaling mag-alaga yan. At saka, nag-iisa lang itong apo namin at sa tagal ng panahon ay matagal rin naming inasam na makasama siya. Huwag ka mag-alala. Kami na ang bahala kay Althea. Wala namang problema, anak. Isa pa, hindi naman naalagain itong apo ko. Talagang hindi niyo po problemahin yan dahil marunong na ho yan sa mga gawain. Hindi niyo na ho kailangan pang asikasuhin dahil kaya niya naman ang sarili niya. Pero mas makakampante ho ako kung dito ko siya iiwan sa inyo, lalo na ho sa panahon ngayon. Hindi ho kakayanin ng puso ko na may mangyari masama sa anak ko habang nasa malayo ako. Hinawakan ni Grace ang maamong muka ng kanyang anak. Sinabayan naman yun ng matamis na ngiti ni Althea. Sa kabila ng kanyang mga pinagdaraanan, wala siyang ibang hiling ng mga oras na yun, kundi ang manatiling maayos at ligtas ang kanyang nag-iisang anak. Kinaumagahan, bandang 5:00 pa lamang ng umaga, papaalis na rin nung araw na yon si Grace. 6:00 pa lamang ng umaga at tulog pa ang kanyang anak na si Althea. Umiinom siya ng kape nang biglang may humawak sa kanyang braso. Hindi mo pwedeng iwan dito si Althea. Obligasyon mong protektahan siya. Kung ako sa'yo, hindi ko siya iiwan dito. Ang aga niyo naman magising. Risa, mabuti pa'y bumili ka muna ng tinapay sa tindahan at magkakape na rin ako. Matagal na tumitig yun sa ama, sabay tumango at tumalikod. Nang makaalis si Riza ay agad na inusisa ni Grace ang kanyang tatay Edgar. Tay, bakit ho parang may kakaiba kay Ate Riza? Para bang may gusto siyang sabihin na, ewan, pakiramdam ko tuloy ayaw niyang nandito si Althea. Huwag mong pansinin yon. Isa pa kami naman ng nanay mo mag-aalaga sa anak mo. Alam mo kasi, mula nung mamatay yung kasintahan niya, nagkaganyan na yan. Paano kasi kay Manuel niya lang pinaikot ang buhay niya? Hindi siya nagtira para sa kanyang sarili. Nung mamatay yung tao, para na rin tumigil ang buhay niya at ayan, parating galit na galit sa mundo. Ay, mukhang wala man lamang ni isa sa inyo na sinwerte sa pag-ibig ah. Ay, hindi bale, Tay. Ang importante, swerte ako sa anak ko at swertehin din sana ako sa karir ko. Sayang naman kung hanggang ngayon si Ate Riza hindi pa rin nakakalimot sa kanyang nakaraan. Tama yan anak. Aanhin mo naman ng lalaki kung dagdag lamang sa problema at alalahanin mo. Mas maigi pang mag-isa kesa may asawa kang walang kwenta, tamad at walang pangarap para sa pamilya. Sa ngayon ay nagpapasalamat ako na sa wakas, nagising ka na sa katotohanan. At tama lang ang ginagawa mo, panindigan mo ang naging desisyon mo. Salamat ho, Tay. Maswerte ho ako dahil nariyan kayo para sa amin ni Althea. Hindi man ho ako lumaki sa inyo pero nandyan pa rin po kayo ni Nanay para sa akin. Pamilya tayo, anak. Kahit anong mangyari, tayo at tayo pa rin ang magtutulungan. Kaya ikampante mo yung sarili mo. Kapag nasa ibang bansa ka na, huwag mong pababayaan ang iyong kalusugan. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang bumalik si Riza at inilapag ang binili nung tinapay sa mesa, sabay pumasok sa kanyang silid. Sinundan naman yon ng tingin ni Grace at napabuntong hininga. Batid niya ang bigat na pinagdaraanan ng kanyang kapatid dahil na rin sa kwento ng kanyang ama. Dahil lumaki siya na hindi sila magkasama, kaya alam niyang marami siyang hindi alam tungkol sa mga pinagdaraanan ng kanyang kapatid. Pagsapit ng 10 ng umaga, nagpaalam na si Grace sa kanyang anak na si Althea. Mahigpit na niyakap at hinagkan niya yun ng paulit-ulit. Pagbutihin mo lalo ang pag-aaral mo, anak, ha? Ingatan mo lagi ang sarili mo. Gagawa ako ng paraan para lagi pa rin kitang makausap kapag nasa ibang bansa na si Nanay, ha?
Tumango na lamang ang dalaga at hindi mapigilan ang pagdaloy ng luha sa kanyang pisngi habang tinatanaw ang kanyang ina na naglalakad palabas ng tarangkahan. Agad naman yung nilapitan ng kanyang lolo at niyakap nung mga oras na yun. Ay nako, iyakin pala tong apo ko. Huwag ka nang umiyak, mabilis lang ang taon. Hindi natin mamamalayan nandito na ulit ang nanay mo. Kailangan mong sanayin ang sarili mo na malayo sa kanya. Dahil sa totoo lang, apo, hindi sa lahat ng pagkakataon ay makakasama mo ang mga magulang mo at nariyan sila para sa'yo. Habang patuloy na kinakausap ni Lolo Edgar ang kanyang apo, ay pasimple namang nakatanaw sa may bintana ang asawa nitong si Fe. Nagulat na lamang yun nang biglang magsalita si Riza mula sa kanyang likuran. Hahayaan niyo bang maulit na naman ang nangyari sa akin? Pwede ba, Risa? Itigil mo na kung anong kalokohan niyang pinagsasabi mo. Kalokohan? Talaga ba, Nay? Kalokohan lahat ng kahalayang ginawa niya sa akin? Talaga bang hindi kayo naniniwala na magagawa yun ni tatay o nagbubulag-bulagan lamang kayo? Tumikil ka na, Risa. Hindi yan magagawa ng tatay mo. Naiintindihan ko kung gaano kasama ang loob mo sa kanya dahil hindi niya tanggap si Manuel noon para sa iyo. Pero hindi sapat na dahilan yon para paratangan mo siya. Hindi ka man lamang ba kinikilabutan sa mga sinasabi mo? Mabuting tao ang iyong ama. Mahal niya tayo. Itatak mo yan dyan sa kukote mo. Mahal? Nagpapatawa ba kayo? Ito lang ang tandaan nyo. Huwag sana kayong isumpa ni Grace sa oras na mapahamak si Althea. Huwag niyo sanang pagsisihan na wala kayong ginawa para putulin ang sungay ng asawa niyo. Galit na pumasok yon sa kanyang silid at malakas na isinara ang pintuan. Inaalala niya ang paulit-ulit na kahalayan na ginawa sa kanya ng sariling ama. Hindi ko hahayaan na pati si Althea danasin ang kahayupan mo. Ilalayo ko siya kung kinakailangan bago mo pa man siya magawan ng masama. Hinding-hindi na ako magpapadala sa lahat ng pananakot mo. Kung kaya mo akong patayin, kailangan kong tibayan ang loob ko para unahan ka at matigil na ang kasamaan mo. Sana, hindi na lang kita naging ama. Sana hindi na lang kayo naging magulang ko. Makalipas ang ilang linggo, naging bantay sarado si Risa sa bawat galaw at kilos ng kanyang pamangkin. Hindi niya nilulubayan yon ng tingin, mapa sa bahay man o sa paglalakad, papasok sa paaralan hanggang pag-uwi. Ngunit patuloy namang gumagawa ng paraan si Lolo Edgar para mapalapit lalo sa kanya ang loob ng kanyang apong si Althea. Isang hapon, bago pa man mag-uwian ay nakaabang na si Lolo Edgar sa gate ng eskwelahan para sunduin ang kanyang apo sakay ng isang lumang tricycle. Lolo, nasan po si Tita Risa? Bakit po kayo sumundo sa akin? Ay, may pinuntahan lamang siya po, kaya ako munang sumundo sa'yo. Isa pa, dapat ako naman talaga ang sumusundo sa'yo pagkagaling ko sa trabaho. Para naman paminsan-minsan ay nakakapagpahinga rin ang tita mo. Siya, sakay na. Mamamasyal din muna tayo. Lagi ka na lang abala sa pag-aaral mo Agad naman nang sumakay ang dalagita sa tricycle. Nakangisi pa ang matanda na sinusulyapan ang kanyang napakagandang apo habang inaayos ang kanya may katamtamang palda habang nakaupo. Talaga naman tinatakpan pa makikita ko rin naman yan. Maya't maya ang kanyang pagsulyap hanggang sa mahuli ni Althea ang malalagkit nitong tingin. Itinaas ng dalaga ang kanyang kilay na animoy nagtatanong sa kanyang lolo. Ayusin mo ang upo mo, apo. Baka masilipang ka. Matipid na ngumiti at muling inayos ni Althea ang kanyang pagkakaupo. Hinawakan niya ang laylayan ng palda at pilit na pinipigilan ang pag-angat noon dahil sa lakas ng hangin habang nasa biyahe nung mga oras na yon.
hanggang sa makarating sila sa isang lukluk na bahagi ng baryo kung saan nagtatanim ng gulay at kung ano-ano pa si Lolo Edgar. Samantala, Manong, nakauwi na po ba si Althea? Yung lagi ko pong sinusundo? Teka. Oo, nakaalis na siya. Kani-kanina lamang. Nakita kong sumakay sa tricycle. Tricycle? Diyos ko, hindi maaari. Hindi ka na talaga nagbago. Napakasama mo talaga. Gagawa ka talaga ng paraan para mangyari kung ano man ang gusto at pinaplano mo. nagmamadali yung umuwi at nagbabaka sakali na madadatnan niya ang kanyang ama at pamangkin sa kanilang bahay. Nay, si Althea, nandito na po ba siya? Bakit ako ang tinatanong mo? Hindi ba't kayo dapat ang magkasama? Ikaw tong sumusundo sa kanya tapos ako tong tatanungin mo. Ay nako, ewan ko sa'yo. Nay, sinundo siya ni tatay. May nakakita kay Althea na sumakay ng tricycle. Nay, siguradong si tatay ang sumundo sa kanya. Yun naman pala eh. Pwede ba? Huwag kang ampraning. Pasasaan ba't uuwi rin naman yung mga yun dito? Napailing-iling na lamang sa galit, sabay muling lumabas ng bahay at nagtatakbo si Riza. Nung mga oras na yon, batid niya na kung saan posibleng dinala ni Lolo Edgar ang kanyang pamangkin. Riza, saan ka pupunta? Hintayin mo ako! Ay naku, napakatigas ng ulo mo. Kung alam mo lamang na pinuprotektahan lamang kita, baka masaktan niya tayo o kung ano pa magawa niya sa atin. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Hindi ko na po alam kung anong dapat kong gawin. Habang humahagulhol, sinundan niya na lamang ang tumatakbong anak. Dumaan si Riza sa shortcut na daan patungo sa kubo ng kanyang ama. Samantala, Ang ganda naman po dito, Lolo. Kaya lang po, magagabi na at saka parang uulan na po. Mas mabuti po siguro kung bumalik na lang tayo dito kapag wala na akong pasok. Isama po natin sina Tita Risa at Lola Fe para po mas masaya. Maaga pa naman, apo, at masarap ang hangin. Sigurado ko na hindi babagsak ang ulan na yan. Halika, doon muna tayo sa kubo magpahinga. agad namang sumunod si Althea sa kanyang Lolo Edgar. Bago pa man makarating sa may kubo ay bumagsak na ang malakas na ulan. Bakat na bakat ang magandang hubog ng katawan ni Althea dahil sa manipis nitong kulay puti na uniforme. Pambihira naman tong ulan na to, oo. Akala ko hindi nababagsak. Nabasa tuloy tayo. Maigi pa palitan mo yung damit mo at baka magkasakit ka. May naiwan akong ilang panrabahong damit dito. Pagtsagaan mo na kesa naman lamigin ka at magkasakit. Heto, magpalit ka na. Huwag ka na mahiya sa akin at lolo mo naman ako. Tatalikod na lamang ako kung hindi ka komportable. Matipid na ngumiti si Althea bago tuluyang tumalikod at nagpalit ng damit na iniabot sa kanya ng kanyang Lolo Edgar. Walang kamalay-malay ang dalaga sa noon ay napapalunok-laway niyang lolo habang tinatanggal ang kanyang basang uniforme. Bago pa man matapos makapagpalit ang bata ay napasilip si Lolo Edgar sa labas upang masiguro na walang ibang tao roon. Nung mga oras na yon, hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili. Labis na ang init na kanyang nararamdaman at pagkasabik sa kanyang sariling apo. Ngunit laking gulat niya nang matanawan ang noon ay tumatakbong si Risa at nakasunod na rin ang kanyang asawa na si Fe. Lintik naman talaga, oo. Bakit sila nandito? Panira naman ang pagkakataon, oo. Masasaktan talaga sa akin itong mga to eh. Lalo ka na, Risa. Akala mo ba hindi ko napapansin ang pagbabantay mo kay Althea? Kahit anong gawin mo, hindi mo ako mapipigilan sa gusto kong mangyari. Masasaktan ka lamang sa akin. Althea? Nasaan si Althea? Kasama mo ba siya? Tita, bakit po? Bakit ganyan ang suit mo? Anong ginawa mo sa kanya? Ginawa? Ano bang pinagsasasabi mo?
Ay, sorry po kung nag-alala kayo. Ipinasyal lang po muna ako dito ni Lolo. Kaya lang po, bigla pong bumuhos yung ulan. Nabasa po kami. Ipinasuot niya lang po sa akin to at baka raw po magkasakit ako. Ay, mabuti naman kung ganon. Tara na, umuwi na tayo, Althea. Nabasa ka na rin naman kaya pwede ka nang magpaulan pa uwi at maligo na lamang pagdating sa bahay. Nay, tara na ho. Sandali lang. Nandito ka na rin naman ay samahan mo na lang muna ako. May bibilhin pala ako sa may sentro. Ay, ma, ikaw nang bahala dito sa apo natin. Kayo na lang ho. Marami pa ho akong asikasuhin sa bahay. Ang tigas talaga ng ulo mo kahit kailan, ano? Narinig mo naman yung sinabi ko, hindi ba? Bakit parang hindi ka na naman nakakaintindi, ha? Anak, sige na. Sundin mo na lamang ang tatay mo. Ako na lamang ang bahala sa pamangkin mo. Mag-iingat ka, anak. Tinapik ni Lola Fe ang balikat ni Risa. Sabay tiningnan yun sa mata na animoy nangungusap. Tinabig naman ni Risa ng bahagya ang kamay ng kanyang ina. Mababakas ang galit sa kanyang mga mata at nakakuyom na kamao habang naglalakad paalis ang maglola. Nang makalayo ay agad na hinila ni Edgar ang kanyang kamay, papasok sa maliit na silid ng kubong yun. Ano ba? Bitawan mo ako! Ano na naman ang gagawin mo? Ito naman, masyado pang painosente. Matapos mo sirain ang plano ko ngayon, magtatanong ka pa talaga? Halika dito. Malamang ay nagseselos ka, no? Ha? Huwag ka mag-alala dahil ibubuhos ko sa iyo ang pananabik ko kay Althea kanina. Bitawan mo ako! Hayop ka! Napakamanyak mo! Demonyo ka! Demonyo? Tandaan mo na ang demonyong ito ang nag-aruga at nagpalaki sa iyo. Alangan naman, iba ang makikinabang. Hindi ba? Ang pag-aari ko ay pag-aari ko. Naiintindihan mo? Isang malaking bangungot para sa dalaga ang mga ganoong tagpo sa kanyang buhay. Mula nang siya ay magkaisip at magdalaga, ginagawa na yun sa kanya ng kanyang sariling ama. Dahilan para minabuti na lamang niyang tumigil sa pag-aaral. Nang makilala niya si Manuel, akala niya ay matatakasan niya na ang panghahalay sa kanya ni Edgar. Ngunit namatay yon nang matambangan sa daan ng hindi matukoy na kriminal. Ang gabi na sana ay magtatanan sila ay nauwi sa malagim na trahedya na hinding-hindi niya makakalimutan sa kanyang tanang buhay. Hanggang sa kasalukuyan, sinisisi niya ang kanyang sarili sa pagkamatay ng lalaki na kanyang pinakamamahal. Patayin niyo na lamang ako. Pagod na ako. Patayin niyo na lamang ako. Bakit kita papatayan napapakinabangan pa naman kita? Maghintay ka lang dahil isa sa mga araw na ito, bibigyan kita ng panahon na makapagpahinga. Basta huwag mo lang manghaadlangan ang mga gusto ko, ha? Naiintindihan mo? Alam mo na hindi ako nagbibiro. Kayang-kaya kong patayin ang nanay mo, maging si Althea, at pati na rin ikaw. Pero hindi pa ito ang tamang pagkakataon. Minsan na akong pumatay, kaya nasisiguro kong magagawa ko yon ng paulit-ulit. Anong ibig mo sabihin? Ikaw ba? Ikaw ba ang pumatay kay Manuel? Kapag sinabi ko bang oo, may magagawa ka ba? Mabubuhay ba doon si Manuel? Ha? Hayop ka! Dapat ikaw ang mamatay! Ikaw dapat! Bandang 7:00 ng gabi, nang sapilitang sumakay si Risa sa tricycle, dumaan pa sila sa sentro at bumili pa ng mga kailangan sa bahay ang ama nitong si Edgar. Wala man lamang ni katiting na pagsisisi sa mga kilos at inasal ang matanda. Masaya pa yung nakikipagbiruan sa mga tambay sa isang tindahan.
Bandang 8:00 ng gabi nang makarating sila sa bahay. Sakto naman nakahain na ng hapunan si Lola Fe. Buti naman at dumating na kayo. Maupo ka na, Riza. Busog pa ho ako. Kailangan ko na ho magpahinga. Agad yon tumalikod at tumungo sa kanyang silid. Okay lang po ba si tita? Okay lang yun, Apo. Topakin lang talaga yung tita Riza mo. Sige na, kumain na tayo. Ma, sandukan mo nga ako ng kanin at ulam. Oh, ayan. Kumain ka na marami. Ikaw rin, Apo. Salamat po, Lola. Siya nga po pala, Lolo. Bakit po natagalan kayo ni Tita Riza? Ay, nako. Napasarap kasi yung kwentuhan namin ng mga kakilala ko dun sa tindahan sa sentro. Kaya ayun, tinopak yung tita mo sa kakahintay. Kaya naman po pala. Sana po pala hindi nyo na lang sinama si tita. Habang patuloy sa pagkukwentuhan ng maglolo, nakamasid naman si Lola Fe sa kanyang asawa. Batid niya sa mga kilos at ngiti nito na may kung ano na namang kahalayang ginawa yon sa kanilang panganay na anak. Makalipas ang ilang araw, mas makabubuti kung doon ka na lang muna. Sayang naman kesa nakatenga ka lang dito sa bahay. Isa pa, napapagod na rin ako sa pagtatrabaho sa bukid. Hindi rin pwede na aasa lamang tayo sa padala ng kapatid mo at para kay Althea yon, hindi para sa atin. Hindi naman po pwede na tatanda ka ng palamunin. Hindi ba't parang kailan lang ayaw niyo akong payagang magtrabaho? Tapos ngayon? Anak, sundin mo na lamang ang tatay mo. Wala namang mawawala kung susubukan mo. Kung hindi mo kaya o mahihirapan ka, pwede ka namang umalis doon kahit anong oras. Ayusin mo na yung mga gamit mo at bukas na bukas rin ay ihahatid na kita sa bahay na magiging amo mo. Labag man sa kalooban ng dalaga ay wala na siyang nagawa pa. Hindi na rin hinayaan pa ni Edgar na makausap ni Riza ang pamangkin nito na panay naman ang usisa tungkol sa kanyang tiyahin. Apo, magpahinga ka na at huwag mo nang guguluhin ang tita mo, ha? Maaga kasi kaming aalis bukas dahil ihahatid ko siya sa kanyang papasukan na trabaho. Po? Magtatrabaho po si tita? Saan po? Sa kabilang bayan lamang, Apo. Uuwi-uwi naman siguro siya dito. Sige na. Pumunta ka na sa kwarto mo. Sige po. Teka lang pala, Apo. Wala man lang bang good night at mahigpit na yakap si Lolo? Good night po, Lolo. Lola, good night po. Sige na, Apo. Matulog ka na. Magliligpit lang muna ako ng mga gamit dito sa kusina. Good night. Sinundan pa ng malagkit na tingin ni Edgar ang kanyang apo na noon ay nakasuot ng manipis na pantulog. Pasasaan ba't isa sa mga araw na ito ay maaangkin din kita ng buo? Hindi na ako makapaghintay, Althea. Nang gabi ring yun, hindi mapalagay si Riza. Batid niya ang mangyayari sa oras na makaalis siya sa bahay na yon. Hindi niya magagawang protektahan ang kanyang pamangkin. Kailangan ko makaisip ng paraan kung paano ko siya babalikan at mailalayo kay tatay. Kailangan malaman ni Althea ang totoong intensyon nito sa kanya bago pa man mahuli ang lahat. Diyos ko, tulungan niyo po ako. Lalong-lalo na po si Althea na walang kamuwang-muwang sa totoong pagkatao ni tatay. Kinaumagahan, sakay ng tricycle, ramdam ni Riza ang kaba. Napakabilis din ng pagpapatakbo ng kanyang ama hanggang sa magawi sila sa isang pamilyar na daan at bigla na lamang silang tumigil sa abandonadong bahay ng kanilang yumaong tiyahin na nagpalaki at nagpaaral kay Grace. Bakit tayo nandito? Sabi niyo... Huwag ka na masyadong maraming tanong. Halika na. Bilisan mo. Tay, bitawan niyo ako. Sandali lang ho. Nasasaktan ako. Bakit niyo ako dinala dito? Dahil masyado kang pakialamera at sagabal ka na sa lahat ng mga plano ko. Sagabal? Ginagawa ko lang kung anong tama. Gusto ko lang protektahan si Althea. Bagay na hindi ko nagawa para sa sarili ko. Wala ka na ba talagang konsensya o ni katiting na awa?
Sariling dugo at laman ang binababoy mo at hindi ka pa nakontento, talagang pati isang inosente bibiktimahin mo. Wala kang kasing sama. Wala kang karapatang pagsalitaan ako ng ganyan. Anak lamang kita. Naintindihan mo? Huwag mo akong tatawaging anak. Kinamumuhian kita. Dapat sa'yo ay kulong at mamatay hanggang sa tuluyan mo makita lahat ng mga pagkakamali mo. Dapat malaman ng lahat kung anong klaseng tao ka talaga. Hindi ka nga pala tao. Dahil sa totoo lang, mas masahol ka pa sa hayop at sa sobrang sama mo, kaya mo nang lamangan ng demonyo. Hahakbang pa lamang paalis si Riza nang biglang hilahin ni Edgar ang kanyang paa, dahilan para siya ay masubsob. Agad na nakabangon ang matanda at dinaganan siya, sabay walang awang sinakal at pinagsasampal. Akala mo ba matatakasan mo ako, ha? Inubos mo ng lahat ng pasensya ko, kaya ngayon, lasapin mo ang parusa sa katigasan ng ulo mo at pagiging palaban mo. Ngayon ipapakita ko sa iyo ang pagiging demonyo ko para magtanda ka. Wala kang kadala-dala, ha? Dahil sa malakas na suntok sa kanyang sikmura, tuluyan nang nawalan ng malay tao si Riza. Kahit wala ng malay ay patuloy pa ring pinagsamantalahan ni Edgar ang dalaga. Matapos halayin, itinali niya ang kamay at paa nito, sabay binusalan ang bibig. Huwag kang mag-alala. Araw-araw pa rin naman kitang pupuntahan. Mahal na mahal kita, anak. Kaya nandito pa rin si tatay para alagaan ka. Ikaw naman kasi, kung hindi ka sumusuway sa mga gusto ko, hindi ka naman masasaktan ng ganito. Paano? Aalis na muna si tatay, ha? Dito ka lamang. Dadalhan na lamang kita ng pagkain. Sa ngayon ay matulog ka na lang muna ng mahimbing. Agad na yung bumalik sa kanilang bahay at agad naman na nag-usisa ang kanyang asawa tungkol sa kanilang anak na si Riza. Kumusta? Nakausap mo ba na maayos ang amo ni Riza? Oo. Huwag ka mag-alala, ma. Maayos ang kalagayan ng anak natin doon. Kapag nawili yun ay siguradong makakalimutan niya nang umuwi pa dito sa atin. Siguro nga, pero sana'y makauwi pa rin siya kahit isang beses sa isang linggo. Pambihira ka naman, oo. Trabaho yon at mayamo ang anak natin. Hindi po pwedeng uuwi siya kung kailan niya gustuhin, lalo na't mga abalang tao ang mga yon. Maraming negosyo na inaasikaso kaya imposible yung sinasabi mo. Tsaka hindi na bata si Riza. Mabuti pa'y ipaganda mo na nga lang ako ng masarap na tanghalian at nang babaunin ko papunta sa bukid. Ay siya nga pala, hinatid mo ba kanina si Althea? Ay hindi na, ayaw na magpahatid at kaya niya naman na raw pumasok mag-isa. Hindi naman masyadong kalayuan yung lalakarin. Hinayaan ko na at nang matuto at nang may makasalamuha rin na ibang tao. Napapansin ko kasi na hindi siya gaanong palakaibigan. Hindi ba't mas makabubuti yung ganon? Baka mamaya ay kung saan-saan pa siya magpupunta kapag natutong bumarkada. Ikaw naman hindi ka nag-iisip. Mamaya ako nang susundo sa kanya. Mas gugustuhin ko pang ihatid sundo siya kesa sa maglakad kasama ang kung sino-sino lang dyan. Ay, oo na. Kanina lang naman yon. Hayaan mo't hindi na mauulit. Siya, magluluto na lang muna ako. Ay, damihan mo ang baon ko nang may pamerienda na rin ako mamaya, ha? Makalipas ang isang linggo, naninibago pa rin si Althea na wala ang kanyang tita Riza. Lalo na't hindi man lamang sila nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap at magpaalam sa isa't isa. Gayunpaman, nasanay na rin siya na ang kanyang lolo Edgar ang palagi niyang kasama. Isang gabi, tumawag si Grace upang mangumusta at ipaalam na magpapadala na siya ng pera. Masaya rin nung ibinalita na maayos ang kanyang kalagayan sa trabaho niya sa ibang bansa. Mama, mag-iingat ka po palagi dyan, ha? Ginagalingan ko po sa pag-aaral. Oo, anak. Ikaw din. Kayo ng lolo at lola mo, pati na rin ng tiya Riza mo.
Salamat po, Mama. Sige po, ibibigay ko na po ulit kay Lolo itong cellphone. I love you, Mama. I love you too, anak. Oh, hello, anak. Salamat sa padala mo, ha? Talaga namang idinamay mo pa kami ng nanay mo. Sabi ko naman sa iyo ay ang anak mo na lamang ang intindihin mo at mahirap ang buhay ngayon. Tay, maliit na bagay lang ho yan para sa pag-aalaga niyo sa kanya. At saka, hindi naman po pwedeng anak ko lang ang iisipin ko. Pamilya ko rin po kayo. Sige na ho, kailangan ko ng ibabato. Miss ko na po kayo dyan. Ay, salamat sa Diyos. Ang sarap sa pakiramdam na kahit sobrang pagod na pagod ako sa pagtatrabaho ay may magandang napupuntahan ng pinaghihirapan ko. Sana mapasaya ko sila, lalong-lalo ng anak ko. Makalipas ang ilan pang buwan, lalong napalapit si Althea sa kanyang lolo at lola. Hindi niya na rin hinahanap pa si Riza. Ang alam niya ay abala yun sa trabaho nito bilang kasambahay ng negosyanteng mag-asawa. Isang hapon, habang naghihintay si Althea sa labas ng gate ng kanyang sundo, ay masaya siyang nakikipagkwentuhan sa kanyang kaklase at isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Marcus. Ang tagal naman ni Lolo. Dapat naglakad na lang ako pauwi eh. Ikaw, malayo pa ba dito ang bahay mo, Marcus? Oo, malayo pa. Pero sanay naman na ako. Oh, ayan na yata yung lolo mo. Sige na, bukas ulit ha. Oo, sige. Bye, Marcus. Sino yon? Hindi ba't sinabi ko sa iyo na huwag ka masyado naglalalapit sa mga lalaki? Kung sino-sino mga kinakaibigan mo. O baka naman... Teka, nililigawan ka ba nun? Lolo, hindi po. Kaibigan ko lang po si Marcus. Kahit naman boyfriend mo na yun, aamin ka ba? Sumakay ka na. Sa susunod, ayaw ko na nakikita kang may kasamang lalaki, ha? Naiintindihan mo ba yon? Hindi na nakapagsalita pa si Althea. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot sa kanyang lolo Edgar. Pagdating sa bahay, agad na pumasok yon sa kanyang kwarto. Pagsapit ng 7:00 ng gabi, saka lamang yun lumabas nang tawagin ng kanyang lolo Edgar at lola Fe para kumain ng hapunan. Apo, lumabas ka na riyan at kakain na tayo. Ano ba nangyari at parang ang tahimik niyo yata ng lolo mo ngayon? Napagalitan ka ba? Ano po? Ay, nasaan na kayo? Hindi pa ba kayo magsisikain? Ay, halika na, Apo. Pagpasensyahan mo na ang lolo mo. Medyo mainit yata ang ulo niya sa ngayon. Siguro ay pagod lamang siya sa pagtatrabaho sa bukid kanina. Bandang 9:00 ng gabi, matapos maghapunan ay agad nang bumalik sa silid si Althea. Hindi siya mapakali at iniisip niya pa rin ang mga sinabi at inasal ng kanyang lolo Edgar. Hindi pa rin kasi siya iniimik noon nung sila ay kumakain ng hapunan. Natagpuan niya na lamang ang kanyang sarili na napapaluha dahil sa bigla na lamang siyang nakaramdam ng labis na pangungulila sa kanyang ina. Hanggang sa hindi niya namalayan na nakatulog na pala siya sa kakaiyak. Habang mahimbing na natutulog, nagising na lamang siya nang maramdaman na may humahaplos sa kanyang muka. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, ay agad na tumambad sa kanya ang matalas na kutsilyo na hawak ng kanyang lolo Edgar. Akma pa lamang siyang sisigaw nang biglang takpan noon ang kanyang bibig at itinapat sa kanyang leeg ang patalim. Kung gusto mo pang makasama mama mo at kung ayaw mong patayin ko ang lola mo, huwag na huwag ka magsusumbong sa kung ano mang gagawin ko sa'yo. Naintindihan mo? Lolo, huwag niyo pong gagawin sa akin to. Sabi na... Walang ibang makikinabang sa'yo kundi ako lang, Althea. Ako lang. Ang bango-bango mo, napakaganda mo. Hindi ako makakapayag na maunahan pa ako ng iba. Mula ngayon, akin ka na. Akin ka lang.
Nung mga oras na yon, sa awang ng pinto ay nanginginig ang buong katawan at patuloy ang pag-agos ng luha ni Lola Fe habang pinapanood ang kasuklam-suklam na ginagawa ng kanyang asawa. Sa muling pagkakataon, wala pa rin siyang magawa para maglakas loob na pigilan si Lolo Edgar. Bumalik na lamang yon sa silid nilang mag-asawa at nagpanggap na walang alam sa nangyayari. Hinintay niya pa ang pagbabalik ni Edgar sa kanyang tabi. Kinaumagahan. Edgar, may problema tayo. Si Althea. Nawawala si Althea. Paano nawawala? Wala ang mga gamit niya sa kwarto. Lintik. Hindi siya pwedeng... Kailangan natin siya mahanap. Hindi pwedeng... Basta kahit anong mangyari, kailangan na maibalik natin siya dito sa bahay. Kasalanan mo ito. Ano ba naman kasi, Edgar? Bakit pati ang apo natin? Hindi ka na ba talaga magbabago? Paano kung magsumbong siya sa mga pulis? Paano kapag nalaman to ni Grace? Hindi na tayo mapapatawad. Lalong-lalo ka na. Huwag mo nga akong pinagsasabihan na parang bata. Walang makakaalam sa nangyari. At sisiguruhin ko rin na hindi ako makukulong. Naintindihan mo? Habang nag-uusap ang dalawa, ay siya namang tawag ni Grace. Nay, kumusta ho kayo dyan? Si Althea po, pwede ko ba siyang makausap? Bago pa man makasagot si Lola Fe, ay biglang inagaw ni Lolo Edgar ang cellphone sa kanyang asawa. Ay, hello, anak. Kumusta ka dyan? Ay, miss na miss ka na ng anak mo. Siya nga pala, kahatid ko lang sa kanya sa eskwela. Maaga kong pinapasok dahil maaga rin akong pupunta sa bukid. Ganun po ba? Sige ho, tatawag na lang ho ulit ako. Mag-iingat po kayo dyan. Narinig niyo po ba ako? Mag-iingat po kayo. Oo. Salamat anak. Mag-iingat ka rin dyan. Samantala, hindi pa rin ako makapaniwala na magagawa sa iyan ng lolo mo. Ay, paano kung hanapin ka niya at malaman niya na dito ka sa bahay nagtatago? Delikado tayong pareho kapag nagkataon. Wala kang dapat ikatakot dahil bago pa man niya malaman na nandito ako, siguradong nahuli na rin siya ng mga pulis. Sana makauwi agad si Mama. Huwag ka nang umiyak. Habang hinihintay natin ang mama mo, ako ang puprotekta sa'yo. Pasensya na, hindi ko rin alam kung anong gagawin sa ngayon eh. Ang hirap na walang magulang. Ayaw mo namang malaman ng iba yung nangyari. Pwede naman sana tayong humingi ng tulong sa iba, sa mga teacher natin. Mas makabubuti na tayo na muna nakakaalam. Ayaw ko rin malaman ni Lolo na may ginagawa akong aksyon laban sa kanya. Alam mo, lagi kong sinasabi na dapat marunong tayo magpatawad gaano man kalaki ang pagkakasala sa atin ng ibang tao. Pero, hindi sa pagkakataong ito. Hindi sa ginawa sa akin ng lolo ko. Kailangan niya managot. Kailangan niya makulong. samantala sa tulong ng mabait na amo ni Grace sa ibang bansa, nakauwi siya sa Pilipinas sa lalong madaling panahon at nagbigay pa yon ng pinansyal na suporta para sa pagsampa ng kaso para sa kanyang anak at sa lahat ng gastos hanggang sa makabalik yon sa kanyang trabaho. Bukod sa may kaya ay sadyang matulungin ang mag-asawa na naging amo nito. Makalipas ang 3 araw, agad na nakauwi ng Pilipinas si Grace. Nagmamadali niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang anak. Agad na nagpamediko legal at nagsampa ng reklamo laban sa lolo ng biktima. Isang araw. Edgar, may mga pulis na paparating. Ikaw ang pakay nila. Sumuko ka na. Kailangan mong harapin ang kasalanan ginawa mo para matapos ng lahat ng ito. Hindi pwede. Hindi ako papayag na makulong. Edgar, tama na. Nakikiusap ako, sumuko ka na. Hindi mo matatakasan ang mga kasalanan kahit saan ka pa magtago. Hanggang ngayon wala ka pa rin talagang kwenta. Napakahira ng utak mo. Bakit ako magpapahulit magpapakulong kung kayang-kaya ko naman tumakbo at magtago? Sige, subukan mong kumilos at ako na mismo ang papatay sa'yo. Hindi ako magdadalawang isip na saksakin ka kapag pinilit mo ang gusto mo. Hindi na kaya ng konsensya ko na hayaan ka na lamang maging malaya sa lahat ng mga kasalanan mo.
Una si Riza, at ngayon pati ang apo natin. Kay tanda-tanda mo naman, yakis ka pa rin, talagang hayop ka. Rapist! Sinasagad mo talagang pasensya ko, ha? Tulong! Tulungan niyo! Halos naliligo na si Fe sa sariling dugo ng madatnan ng mga kapulisan. Bago pa man maisugod sa ospital ay binawian na yon ng buhay. Agad namang ipinaalam ng kapulisan ang nangyari at pinapunta si Grace sa punerarya na kanilang pinagdalhan sa bangkay ng kanyang ina. Nay, anong nangyari? Natakasan ho kami. Sa tingin ho namin ay sinubukan pigilan ng biktima ang asawa niya kaya nangyari to sa kanya. Nakikiramay ho kami, ma'am. Huwag kayong mag-alala. Hindi po kami titigil sa paghahanap. Agad na umalis ang ilang kapulisan at iniwan ang noon ay halo-halo ang emosyon na si Grace. Nay, ang dami-dami kong itatanong sa inyo. Ang dami kong gustong sabihin. Kailangan namin kayo ng apo nyo para mapagbayad ang hayop na yon. Igaganti kita, Nay. Ipag-iiganti ko kayo ng anak ko. Hayop siya. Isinusumpa ko luluha siya ng dugo sa pagmamakaawa sa buhay na ipagkakait ko sa kanya. Nagpasya ang babae na ipakremate na lamang ang bangkay ng kanyang ina dahil sa napakarami niyang dapat asikasuhin. Isa pa sa kanyang inaalala ay kung nasaan ang kanyang kapatid na si Riza. Wala pa rin akong balita kay Riza. Ano na lang ang mararamdaman niya kapag nalaman niya mga nangyari? Wala nga ba talaga siyang alam? Mama, paano kung katulad ko, biktima rin si Tita Riza? Baka kaya malayo ang loob niya kay Lolo at parang hindi sila magkasundo dahil posible. Kaya siguro minabuti niya na lamang na hindi na umuwi mula nang makapagtrabaho siya. Paano? Marcus, ikaw na muna bahala kay Althea. May kailangan lang akong puntahan at gawin. Babalik din ako kaagad. Sakay ng tricycle, bumalik si Grace sa abandonadong bahay ng kanyang tiyahin. Nagulat siya nang pagpasok niya sa kabahayan ay napakalinis noon na para bang may nakatirang tao. Agad siyang napalingon nang may narinig na kalansing ng kadena sa isang silid. Agad din siyang pumasok at halos lumuwa ang kanyang mga mata nang makita ang kalagayan ng kanyang kapatid na si Riza. Namumutla na yun at nanunuyo na ang labi. Kitang-kita niya ang namumugtong mata na noon ay bumahari ng luha nang siya ay makita. Ate, ano nangyari? Bakit nandito ka? Sino may gawa sa iyo nito? Si tatay rin ba? Hayop siya. Hayop. Napangababoy niya. Ate, si Althea. Pinagsamantanahan niya rin ang anak ko. Sorry. Sinubukan kong iligtas si Althea sa paraang alam ko. Pero ginawa niya rin ang lahat para mangyari ang gusto niya. Pero hindi ko lubos maisip na hahayaan ni nanay na pati si Althea ay maging biktima ni tatay. Alam niya ang lahat pero para siyang bulag at pipi. Pagdating sa mga ginagawa ng kanyang asawa, napakatuwag niya, Grace. Ate, wala na. Wala na? Anong wala na? Wala na si nanay, ate. Pinatay siya ni tatay. At sa ngayon, doble-doble ng kasong kinakaharap niya. Ngunit sadyang napakagaling niya magtago. Kaya ako nandito para balikan ang ilang gamit na kakailanganin ko upang masiguro kung babalik siyang naninikluhod. Habang nalulunod sa sakit at hirap na ipanaranas ko sa kanya.
Gagamitin ko lahat ng lakas, kapangyarihan at kaalaman na minana ko kay Tia upang pagbayarin siya. Ako ang papatay sa kanya. Ako ang maniningil sa mga walang kapatawarang kasalanan niya. Agad na kinalagan at humingi ng tulong si Grace sa mga otoridad upang masaksihan ang ginawa ng kanilang ama sa kanyang panganay na kapatid. Kinagabihan, napagpasyahan nilang umuwi sa sariling bahay habang si Althea naman ay nakikituloy pa rin sa bahay ng kanyang kaibigan dahil ayaw na nitong bumalik pa sa kanilang tahanan. Bagamat ulila na sa mga magulang, mag-isa na lamang sa malaking bahay na yon si Marcus. Sinusuportahan na lamang yon ng mga kapatid ng kanyang mga magulang. Isang gabi, habang isinasagawa ni Grace ang ritual, ay marahan namang nakasuporta sa mga kailangan nito ang kapatid niyang si Riza. Ilang sandali pa, pinaupo niya ang babae sa kanyang tabi at magkahawak kamay na pinapasunod niya sa kanyang mga inuusal na salita, habang kapwa pinapatakan ng kandila ang damit at larawan ng kanilang ama. Makalipas ang isang linggo, nang hihina na si Edgar at maririnig ang mayat-mayang pagdaing nito, mababakas ang iba't ibang bukol sa kanyang katawan. Ang ilan sa mga yon ay nagnanaknak na. Nahihirapan din yon na ihakbang ang kanyang mga paa dahil sa nagmamanas ang mga yon. Sumusuka rin ang dugo na may kasamang mga insekto at mga kalawanging pako. Sa ilong nito ay kusang dumadaloy ang mahabang putik na may kasamang bulate. Aray, sakit ng ulo ko at ng tiyan ko. Hindi ko na kaya. Tama na! Tama na! Umamin ka na nga. Siguro may malaki kang atraso, no? May pinagtataguan ka ba? Tinatakbo ang kasalanan? Alam mo, sa lagay mong yan, sigurado ako na binabarang ka. Katulad ng isa sa mga kapitbahay namin dito na muntik na mamatay. Muntik na mamatay? Oo, pumapatay ang mga yan sa paraan na hindi mo lubos akalaing mangyayari sa'yo. Buti na nga lang at nagamot yun ng albularyo sa karatig baryo. Kasi kung hindi, ay naku, siguradong natodas na yun. Yan na naman. Ang sakit. Lintik na buhay to. Dalhin mo ako sa albularyong sinasabi mo. Parang awa mo na ayaw ko pa mamatay. Wala naman akong kasalanan eh. Hindi ko alam kung bakit ako nagkakaganito. Ay, ipapatin na lamang kita dun sa kaibigan ko. Hindi kita pwedeng samahan ngayon. Marami akong dapat asikasuhin. Magagalit ang misis ko, kaya pasensya ka na talaga ha. Eto, kung sakaling kailanganin mo ng pera, gamitin mo yan. Sana lang, mabigyan lunas pa yung sakit mo. Ay. Nung araw ding yun, tumungo sila sa bahay ng nasabing albularyo. Hinintay na lamang ng kaibigang tricycle driver si Edgar sa labas ng tarangkahan. Batid nilang hindi naman magtatagal, lalo na't walang ibang nagpapagamot nung mga oras na yun. Habang naglalakad papasok sa loob ng tarangkahan, laking gulat niya nang lumabas ang isang matanda at bunging albularya. Ngumiti yun ng mapang-akit at sinenyasan si Edgar na tumuloy sa loob ng bahay. Ano may tutulong ko sa iyo, Pogi? Mukhang hirap ka na. Sigurado ka bang albularya ka talaga? Bakit? Hindi ba pang-albularya ang beauty ko? Ikaw naman, masyado mo naman akong pinakikilig. Pwede bang hubarin mo ang damit mo nang makita ko kung... Alam mo, pogi ka at siguradong... Ba't tarantado itong... gusto mo bang gumaling na hindi? Ito naman, sige na,
ikaw din. Kung ayaw mo kung pagbigyan sa gusto ko di wag. Magtiis ka na lang dyan sa sakit mo. Kapag tinuluyan ka naman babalang na may gawa sa'yo nito, masasayang yung ano mo, sige ka. Masyado ka naman kasing juicy. Ayaw na ayaw ko pa naman yung tinatanggihan ng beauty ko. Hey, lintik ka! Lumayo ka sa akin! Mas gugustuhin ko pa mamatay kesa naman... Ganun, ha? Siya, lumayas ka na sa pamamahay ko at mamatay ka ng lintik ka. Kunwari ka pa, manyakis ka rin naman. Para malaman mo, mas kasuklam-suklam ang pagkatao mo. Nababasa ko kung gaano ka kasama at kahit anong gawin mo, hindi mo matatakasan ng mga kasalanan mo. Paika-ikang lumabas ng tarangkahan ang lalaki at nagmamadaling sumakay ng tricycle. Ano nangyari? Okay na, umuwi na tayo. Hindi bali na. Mamatay na lamang ako. Habang umaarangkada papalayo ang tricycle, ay mamatay-matay naman sa kakatawa ang albularya. Hindi ako tumutulong sa mga tulad mo. Hindi ka na kailanman magbabago pa. Sa edad niyang yon, mukha namang malabo na para siya ay makapagbagong buhay. Dapat lang sa'yo yan. Ramdam ko naman na sagad sa buto ang kasamaan ng lintik na lalaking yon. Kala mo gwapo, tarantado? Isang araw, sa paghanap ng mga alagad ng batas, nakipag-ugnayan na rin yon sa iba't ibang karatig bayan, hanggang sa malaman ng pinsan ni Edgar ang katotohanan. Nakipag-ugnayan yon sa kapulisan upang agad na mahuli ang mahigit 1 buwan na rin na nagtatago na kriminal. Hayop ka! Nagtiwala ako sa'yo tapos ikaw lang pala magsusuplong sa akin sa mga pulis. Paano mo nagawa sa akin to? Yan naman ang nararapat sa'yo eh. Anong gusto mo? Hayaan kita maging malaya? Paano kung gawin mo sa pamilya ko ang ginawa mo sa sarili mong anak at apo? Ha? Wala kang karapatang maging malaya sa lahat ng mga kasalanan mo. Agad na dinala yon sa kulungan at sa pagkakataong yon ay nalaman niya na patong-patong na ang kanyang kaso. Agad naman siyang pinuntahan ni na Grace at Riza. Grace! Riza! Mga lintik kayo! Palayain niyo ako dito! Kahit ano mangyari, utang niyo pa rin sa akin ang buhay ninyo! Tatay niyo pa rin ako! Hindi niyo pwedeng gawin sa akin to! Ang kapal na mukha mo para sabihin yan. Anak? Huwag mo kami matawag-tawag na anak dahil hindi ka naman naging mabuting magulang o kahit mabuting tao man lang. Wala kang awa o ni katiting na konsensya sa katawan. Itong tatandaan mo, hindi matatapos ang paghihirap mo dito sa loob ng kulungan. Pagbabayaran mo ng triple ang mga kasalanan mo. Kinasusuklaman kita. Riza, sabihin mo sa mga pulis na hindi totoo ang lahat ng mga pinaparatang sa akin ng kapatid mo. Parang awa mo na, anak. Maawa ka naman kay tatay. Maawa? Naririnig mo ba yung sarili mo, ha? Kayo, naawa ba kayo sa akin tuwing paulit-ulit niyo akong pinagsasamantalahan? Trinato niyo ako na parang hayop. Hindi ka dapat kaawaan dahil sa totoo lang, hindi pa sapat lahat na nangyayari sa iyo ngayon. Agad na umalis ang dalawa at hindi man lamang nilingon pa ang kanilang ama. Mga wala kayong kwenta! Sa oras na makatakas ako dito, papatayin ko kayong lahat! Mga buwiset! Isang gabi, nagkaroon ng kaguluhan sa kulungan, kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatakas si Edgar. Agad namang ipinaalam ng mga pulis ang nangyari kay Grace. Talagang ang lakas ng loob niyang tumakas. Pues, ipaparanas din natin sa kanya na maging bilanggo na walang kalaban-laban. Tatapusin ko na siya. Agad na nagsagawa ng ritual ang babae. Ipaparanas ko sa iyo ang walang katumbas na sakit na mararanasan mo hanggang sa malagutan ka ng hininga. Dahil dapat lang na maramdaman mo ang init ng nagbabagang impyerno kung saan ka nababagay. Samantala,
Wala sa sariling tumatakbo si Edgar papunta sa kung saan. Wala na yun sa katinuan at naiiyak at tumatawa na lamang sa halu-halong sakit na kanyang nararamdaman. Natagpuan na lamang niya ang kanyang sarili sa isang pamilyar na bahay. Nagulat pa siya nang madatnan doon ang kanyang anak na si Grace. Hindi mo ako maipapakulong at mapapatay, Grace! Bakit naman hindi? Kung wala ka ng lakas para iligtas ang sarili mo sa kamatayan. Hawak noon ang isang manikang kulay itim. Pinilipit ang kamay at paa ng naturang manika, kasabay ng pagbagsak sa sahig at pagkabali ng mga buto sa paa, maging sa kanyang kamay. Tama na! Aray ko! Tama na, Grace! Patawarin mo na ako! Humihingi ka ng tawad? Talaga ba? Para saan? Para kaawaan kita? Pwes, wala na akong natitirang awa para sa'yo. Pahirapan mo lang din ako. Mas mabuti pang patayin mo na lamang ako. Ano pang hinahintay mo? Patayin mo na ako! Huwag mo akong daanin sa pagpapaawa at kadramahan mo. Dito sa 4 na sulok ng silid na ito, matatapos ang lahat. Mamatay ka man, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo sa anak ko, sa kapatid ko, at lalong-lalo na kay nanay. Sinamantala mo ang kahinaan naming lahat. Grace, ano gagawin mo sa akin? Anak, bumalik ka dito! Sa labas ng bahay ng kanyang tiyahin, ipinikit niya ang kanyang mga mata habang inuusal ang mga kahindik-hindik na salita. Dumilim ang kalangitan at gumuhit doon ang galit na kidlat. Ilang sandali pa, tumama ang 3 sunod-sunod na napakalakas na kidlat sa kabahayan hanggang sa nag-apoy ang isang bahagi noon. Narinig niya ang malakas na sigaw ng kanyang tatay Edgar. Ngunit hindi awa ang kanyang naramdaman, kundi kasiyahan. Kasabay ng kanyang hakbang ay ang ngiti sa kanyang mga labi. Tuluyan nang natupok ang lumang bahay, habang paunti-unti na rin na bumuhos ang ulan. Makalipas ang ilang buwan, magkasamang tinungo ng mag-ina ang Maynila. Doon ay nagpasya silang magsimulang muli at kalimutan ang masalimuot na nakaraan. Hindi man naging madali para kay Althea na kalimutan na nangyari, umaasa siya na hindi nun maaapektuhan ang magandang buhay na pinapangarap niya para sa kanilang mag-ina. Sa unang pagkakataon, ipinagdiwang nila ang Pasko, dala ang pag-asa na may magandang dahilan ang lahat ng mga nangyari. Yun ay ang magkaroon ng isang pamilya na puno ng pagmamalasakit sa isa't isa. Kaya naman, kasama na nila nung mga oras na yun, sina Riza at Marcus. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakabalik na si Grace sa ibang bansa, ako naman ang mag-aalaga sa inyo. Ako ang tatayo niyong ina at hinding-hindi ko kayo pababayaan. Salamat po, Mama Grace at Tia Risa. Salamat po at kahit hindi niyo naman po ako kadugo ay tinanggap niyo pa rin po ako bilang sarili niyong anak. Wala pa yan sa laki ng naitulong mo kay Althea. Best friend ko po siya kaya gagawin ko po talaga ang lahat para matulungan siya. Siguro po kahit ibang tao gagawin din naman yung ginawa ko. Hindi lahat ay binibiyayaan ng mabuting puso katulad mo. Kaya anak, huwag mong iisipin na iba ka sa amin, ha? Salamat po. Matutuwa rin po ang mga kapatid ni nanay at tatay kapag nalaman nilang nandito na po ako sa Maynila. Paano kung sabihin nilang doon ka dapat tumira sa kanila? Siyempre, mga kamag-anak mo yon. Okay lang po yun. Basta malapit lang naman sila dito para kahit anong oras, makakasama at madadalaw ko po kayo. Pero, imposible po yun. Dapat po, nun pa nila ako kinupkup.
Oo nga naman, kaya siguradong okay lang sa kanila kung dito ka na sa amin para naman may kasama kami ni Tita Riza. Ay, sana lagi na lang tayo magkakasama, no? Sana hindi na lang aalis si Mama. Kung pwede lang sana, anak. Pero kailangan eh. Pero huwag ka mag-alala. Darating din ang araw na hindi ko na kailangan lumayo para magtrabaho. Lalo na kapag tapos ka na sa pag-aaral at may trabaho ka na rin, diba? Opo, Nanay. Naiintindihan ko naman po. Huwag ka na malungkot dahil magkamukha naman kami ng nanay mo. Kapag namimiss mo siya, nandito lang si Tita Riza para sa'yo, ha? Ang ganda-ganda talaga ng pamangkin ko. Aba, syempre. Nagmana yata sa akin yan. Salamat po, Tita. Salamat po, Nanay. Pwede po bang sumali? Halika na, mag-iinarte ka pa eh. Makalipas ang mga taon, ilang araw mula nang makabalik si Grace sa Pilipinas, magkakasama silang nagsimba upang magpasalamat. Napalingon si Grace nang may tumawag sa kanyang pangalan. Paglingon niya, nakita niya ang kanyang asawa na si Richard. Hawak ang kamay ng bagong kinakasama nito na nagdadalang tao na rin. Si Maricar nga pala. Hi, ako si Grace, ang dati niyang asawa. Kumusta kayo? Sana naman, nagbago ka na. Huwag mo na sanang iparaan sa magiging bago mong pamilya ang ginawa mo sa amin ng anak mo. Mula nung iniwan niyo ako, mas lalong naging miserable ang buhay ko nun. Dahil kay Maricar, sinubukan ko magbago. Sana mapatawad niyo ako sa mga nagawa ko at sa lahat ng mga pagkukulang ko. Wala na yon. Nangyari na mga nangyari. Masaya ka naman na at maayos na rin kami ng anak mo. Mabuti naman at nagbago ka pa. Siya nga pala si Althea, ang anak natin. Nasa kolehiyo na siya ngayon. Mano po, masaya po akong makita kayo ulit. Pwede ba kitang mayakap, anak? Pasensya ka na, ha? Paano? Mauna na kami. Huwag ka mag-alala, matagal ka na naming napatawad ng anak mo. Agad nang umalis ang mga yon, habang napapaluha na lamang si Richard na pinagmamasdan ang malaking pagbabago ng kanyang mag-ina. Sa dami na makakasalubong natin, si ex-hubby mo pa talaga? Anong pakiramdam? Siyempre, wala. Matagal ko na siyang kinalimutan. Masaya naman akong nagbago na siya. Alam mo, matagal na panahon kong hinintay yon. Akalain mong magbabago pa pala siya? Ang masakit lang, hindi niya nagawa yon para sa amin. Uy, si Mama, nagsiselos. Tigilan mo nga ako, Althea. Sa ganda kong to, magsiselos ako doon sa bago niyang asawa. Seryoso ka ba? Oo nga naman, cancel selos. Humanap na lang ng iba. Ayoko nga. Masaya na ako sa buhay ko, no? Sapat ng payapa ang isip ko at maayos ang lagay natin. I love you, Mama. Mas mahal na mahal kita, anak ko. Yun! Isa na namang malupit na kwento mula sa kwentong Enteng. Napakaganda. Kaya lamang, ipagpaumanhin niyo po ulit. Pasensya na po talaga kayo. Happy New Year po. Promise, sa susunod na video, meron na tayong shoutout. Marami lang pong ginagawa ngayon, luto kung ano-anong asikaso ng bisita. Pasensya na po kayo, pero masayang-masaya po ang 2025 ni Kwentong Enteng dahil sa inyong lahat. Simulan po natin ang 2026 ng masaya, payapa at puno ng pagmamahal na taon. Maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsubaybay at pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mahal na mahal po kayo ni K.E. Happy New Year po sa inyong lahat.